Mag-iisang buwan na ang ina ni Alona sa ospital dahil sa sakit sa puso. At ayon sa pagsusuri ng mga doktor ay nagkaroon ito ng bara sa ugat at kinakailangang sumailalim sa operasyon. Matagal nang yumao ang ama ni Alona at tanging ang ina na lamang nito ang bumubuhay sa kanila. Kaya't nahinto siya sa pag-aaral upang maghanap ng mapagkakakitaan para pantustos sa panggastos nilang mag-ina. Subalit kahit magtrabaho pa si Alona ng umaga hanggang gabi ay hindi sapat ang kinikita nito sa laki ng bayarin sa ospital. Letty, saan ba ako makakapagtrabaho na malaki ang kita? Siyempre naman sa bahay aliwan. Napakarami kayang mayayamang customer ang pumupunta doon. Alam mo bang kaya kong kitain ang 30,000 piso sa isang gabi lamang? Tugon ni Letty. 30,000 piso? Oo, at mas malaki pa doon ang makukuha mo kung isang mayamang customer ang mabibingwit mo. Anong gagawin ko? Takang tanong ni Alona. Aba natural, makikipagtalik ka sa kanila at ibibigay ang kaligayahan na nais nila. Makikipagtalik? Kapitbahay ni Alona si Letty na nagtatrabaho sa isang bahay aliwan. Makapal ang kolorete nito sa muka at talaga namang napakaikli kung manamit. Ano ka ba? Sa una lang yan masakit, pero sa susunod ay tinitiyak kong magugustuhan mo na rin yon. Natatawa si Letty habang binibiro si Alona na biglang nanahimik. Napaisip bigla si Alona sa mga inihayag ni Letty at sinabi sa sarili niya na subukan ito para sa ikabubuti ng ina. Kailangan ng operahan si inay sa lalong madaling panahon, kaya gagawin ko to. Huminga ng malalim si Alona at muling kinausap si Letty. Sige, sasama ko. Naku, matutuwa ang mamasang namin sa'yo, Alona. Dalian mo at magbihis ka na. Hindi mapakali si Alona dahil sa kanyang kasuotan na halos makita ang kanyang singit sa liit na mga tela nito. Labis ang kaba niya habang nag-aantay ng customer. Napansin naman ito ng isa pang kapitbahay ni Alona na nagtatrabaho din sa bahay aliwan. Sigurado ka na ba talaga dito, Alona? Si Diane ay kasamang naninirahan ni Letty sa kabilang kwarto kung saan nakatira si Alona at ang ina niya. Madalas kausap ni Diane ang ina ni Alona at lagi nitong ipinagmamalaki ang anak dahil sa taglay na galing sa eskwela. Kailangan kong gawin to para maopera ng nanay ko. Pero matalino ka, Alona. Madaming pwedeng gawin o hinga ng tulong. Masisira ang buhay mo kung itutuloy mo to. Hindi na makapag-aantay ang inay. Ang sabi ni Letty ay madaling makalikom ng salapi sa trabahong to. Oo, ngunit pag-isipan mo pa rin, Alona. Tumayo na si Diane at pumunta na sa lamesa para asikasuhin ang mga nagdadatingang customer. Maya-maya pa ay tinawag na si Alona ng may-ari ng bahay aliwan upang ipakilala sa isang lalaki. Narito ang bago kong babae, Ginoong Zachary. Sariwang-sariwa ang dalagang ito. Animoy, naglalako ng paninda ang may-ari ng bahay aliwan habang hinihila si Alona papalapit sa lalaki. Maigi kung ganun. Paniguradong magiging kapanapanabik ang gabi ko. Biglang nakaramdam ng takot si Alona sa mga salitang binitiwan ng lalaki. Walang tigil ang pag-inom ng alak ng lalaki hanggang sa ito ay malasing. Tumayo ito at nagpagewang-gewang kaya't inalalayan ito ni Alona. Ginoo? Hinawakan ni Alona ang braso ni Zachary. Agad namang pinulupot ni Zachary ang mga braso sa dalaga. Tayo nang magpakasaya, babaeng mababang lipad. Sinundan ng malakas na tawa ang mga katagang binitiwan ng lalaki. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Alona subalit hinila na siya ng lalaki sa kahera. Binayaran ng lalaki ang mga alak na kanyang ininom at nagbigay ng napakalaking tip. Halos manlaki naman ang mata ni Alona nang makita ang makapal na lilibuhing pera ng lalaki sa pitaka nito. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng madami nito. Siguraduhin mo lang na mapapaligaya mo ko. Bulong ni Zachary kay Alona. Naging determinado naman si Alona at pilit na pinalakas ang loob. Dinala ni Zachary si Alona sa isang mamahaling hotel na ikinamangha ng dalaga.
Sa ganda at laki ng hotel ay hindi aakalain na isa lamang siyang bayarang babae na ibebenta ang katawan kapalit ng salapi. Ano pang inaantay mo? Pumasok ka na dito. Biglang nagbago ang pakikitungo ng lalaki. Kung kanina ay nagagawa pa nitong ngumiti, ngayon ay bigla na lamang sumeryoso ang mukha nito. Halos mangatog naman si Alona dahil sa panlalamig ng kanyang kamay na animoy nagyayelo ang mga ito. Ano pang ginagawa mo, babae ka? Bilisan mo! Pasigaw ang utos ni Zachary, kaya agad na naglakad si Alona papasok ng kwarto. Umupo si Zachary sa kama at nagdekwatro bago muling nagutos ng pasigaw. Hubad! Ano po? Tanong ni Alona. Bingi ka ba? Sabi ko maghubad ka! Natigilan si Alona sa takot sa lalaki at hindi ito nakagalaw kaya lalo pang nag-init ang ulo ni Zachary. Maghuhubad ka o! Ako maghuhubad sa'yo ng presahan! Dahil sa pagbabanta ng lalaki ay wala nang nagawa pa si Alona. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maliliit na damit hanggang sa matira na lamang ay ang kanyang bra at panty. Labis-labis ang kahihiyang nararamdaman ni Alona habang sinusunod ang utos ng lalaki. Si Zachary naman ay tahimik lamang na nanonood habang ginagawa ito ni Alona na animoy isang malaswang pelikula. Bakit ka huminto? Ituloy mo! Utos muli ni Zachary. Halos maluha na si Alona subalit kailangan niyang sunurin ang lalaki. Tinanggap niya ang trabaho na ito kaya't wala siyang pagpipilian. Naisip na lang ni Alona na ang lahat ng ito ay para sa kanyang ina. Tuluyan ng hubot-hubad si Alona sa harapan ng lalaking hindi niya kilala at ngayon lamang nakita. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi magkukrus ang landas nilang dalawa. Tumayo si Zachary sa kanyang kinauupuan at kinuha ang pitaka sa bulsa. Inilabas niya ang makapal niyang salapi at nakangiting parang isang demonyo sa paningin ni Alona. Ang katulad mo na walang pangarap, mababang lipad at maduming babae, isalot sa lipunan. Hinamak ni Zachary si Alona habang sinasampal ng dahan-dahan ng salaping papel sa mukha ng dalaga. Nais namang maiyak ni Alona subalit kailangan niyang magpakatatag. Tiniis niya ang masasakit na salita ng binata habang paikot itong naglalakad na parabang sinusuri ang kanyang katawan. Huminto si Zachary sa harap ni Alona at walang ano-ano'y inihagis nito ang lahat ng pera sa mukha ng dalaga. Bayarang babae! Pagkabigkas nito ni Zachary ay agad niyang tinulak si Alona pahiga sa kama. Ginoo! Labis na takot ang nararamdaman naman ni Alona at susubukang lumayo sa lalaki. Subalit, sinunggaban siya nito at muling inihagis sa kama. Tatakas ka pa! Huwag ka nang magpanggap! Hindi na babagay sa katulad mo! Galit na pumatong si Zachary sa ibabaw ni Alona at naghubad na rin ng kanyang saplot. Huwag po, Ginoo! Maawa kayo sa akin! Pilit na nagmamakaawa si Alona, ngunit nagpatuloy si Zachary sa paghalik sa dalaga. Huwag ka na ngang magpumiglas! Sigurado kong magugustuhan mo to! Animoy, tuluyang sinapian ng demonyo si Zachary at sapilitang nakipagtalik kay Alona. Walang tigil si Alona sa pag-iyak, ngunit hindi ito alintana ng binata. Patuloy lamang si Zachary sa paggalaw sa ibabaw ni Alona na nooy nakatulala na lamang at hinahayaan ng lalaki na angkinin ng kanyang katawan ng labag sa kanyang kalooban. Paulit-ulit na ginahasa ni Zachary si Alona hanggang sa maubusan nito ng lakas at mahiga sa tabi ng dalaga na hingal na hingal. Hinila naman ni Alona ang kumot at ikinubli ang katawan. Napakasarap mo. Ulitin natin to. Hingal pa din si Zachary habang nagsasalita sa nakatalikod na dalaga. Kunin mong lahat ng nakakalat na pera sa sahig. Muling nagsalita si Zachary subalit nanatiling tahimik si Alona. Hindi naman ito pinansin ni Zachary at sinabi sa sarili na isa lamang itong bayarang babae kaya wala siyang dapat pagsisihan. Nakatulog na si Zachary kaya't dahan-dahang tumayo si Alona. Mugto ang mata at sakit ng katawan ang nararamdaman matapos ang malagim na gabi. Kinuha niya ang nakalat na pera sa sahig tulad ng inutos ng lalaki bago tuluyan ng umalis. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Zachary pagdilat ng kanyang mata.
Natawa siya sa sarili nang matagpuang nakatulog na naman sa isang hotel. Madalas ganitong nangyayari sa binata tuwing malalasing. Iba't ibang babae ang kanyang ikakama at paglilipasan ng oras dahil sa pagkabagot sa buhay. Patungo na noon si Zachary sa banyo upang maligo, subalit pagkahila niya ng kumot ay tumambad sa kanya ang bakas ng dugo sa kama. Anong ibig sabihin nito? Napahinto si Zachary at muling inalala ang mukha ng babaeng kasama kagabi. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang pag-iyak ng dalaga na labis na nagmamakaawa. Halos manlumo si Zachary nang mapagtantong isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Kinagabihan ay muling bumalik si Zachary sa bahay aliwan upang hanapin ang babae, subalit hindi niya ito makita. Aba! At nandito ka muli! Bungad ng may-ari ng bahay aliwan kay Zachary at inistema patungo sa lamesa. Gusto kong makita ang babaeng kasama ko kagabi. Naku, Ginoo! Mukhang binigla mong aking babae. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi sa akin ng kasamahan niya ay nag-iiyak ito kaninang umaga at nagsabing hindi muling babalik. Ano? Yun kasing unang karanasan ng bata. Ikaw talaga, masyado ka namang nagalak. Nagbiro pa ang may-ari ng bahay aliwan kay Zachary at hinaplos ang dibdib nito. Hayaan mo at may ibibigay ako sa iyong eksperyensyado. Siguradong maliligayahan ka. Tatawagin na sana ng may-ari ng bahay aliwan ang kanyang tinutukoy, subalit hinawi ni Zachary ang kamay ng babae at tumayo. Hindi na ako interesado. Agad na umalis si Zachary ng bahay aliwan matapos nyon. Bumalik siya sa kanyang kotse at pinagsusuntok ang manibela. Ang tanga mo, Zach! Labis na galit ang nararamdaman ni Zachary sa sarili matapos makumpirma ang kanyang hinila. Isang malinis at babaeng birhen ang kanyang kasama kagabi. Bigla niyang naalala ang labis na kapusukan at pananakit na ibinigay niya sa dalaga. Patawad. Ito ang tanging naibulong ni Zachary sa sarili bago muling pinaandar ang sasakyan pauwi ng kanyang bahay. Sa kabilang banda naman ay nakalikom si Alona ng 30,000 piso mula sa mga inihagis ng lalaki sa kanyang katawan. Agad na nasimula ng pag-oopera sa kanyang ina at ito ay nakauwi na rin matapos ang 1 linggo. Salamat, anak. Aniya ng ina habang hawak-hawak ang kamay ni Alona. Magpagaling po kayo, inay. Ako po munang bahala sa lahat. Napakabuti mo, anak. Madiing nagyakap ang mag-ina at siya din naman pagdating ng doktora upang bilinan sila ng mga gamot na dapat inumin. Lumipas lamang ang 3 buwan ay muli na namang nahirapang huminga ang ina ni Alona dahilan upang muli niya itong itakbo sa ospital. Subalit sa pagkakataong yon, malungkot na lumabas ang doktora at ipinahayag ang pagpanaw ng ina ni Alona. Inay! Agad na tumakbo si Alona sa loob ng kwarto upang yakapin ang malamig na bangkay ng ina. Inay! Bakit niyo po ako iniwan? Walang ibang nararamdaman si Alona kundi ang managhoy na mga oras na yon. Siya ay ulila ng lubos at wala nang ibang mapupuntahan. 3 araw matapos ang pagburol sa ina ni Alona ay inilibing na rin ito. Hindi tumigil sa pag-iyak si Alona sa puntod ng ina. Nag-alisa na ang lahat ng nakiramay ay naiwan pa rin siya, nakaupo at tulala. Paano na ako, inay? Ano na pong gagawin ko? Dahan-dahang muling pumatak ang mga luha ni Alona. Nagsimula ding pumatak ang ulan na animoy dinadamayan siya sa kanyang pagluluksa. 2 linggo matapos maulila si Alona ay nakatanggap siya ng isang liham mula sa isang eksklusibong paaralan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mabasa ang nilalaman ng sulat. Nais ipaalam sa iyo ng pamunuan ng paaralang ito na ikaw, Alona Martinez, ay pinagkakalooban ng 4 na taong libreng pag-aaral sa kursong iyong mapipili. Makakatanggap ka ng buwanang panggastos mula sa isang mabait na Samaritano. Hangad ng paaralan na ito ang iyong tagumpay at malugod ka naming inaanyayahan sa aming opisina upang maasikaso ang lahat ng iyong dokumento. Aasahan namin ang iyong pagdating. Hindi maikubli ni Alona ang labis na tuwa habang binabasa ang liham. Mahigpit niyang niyakap ang liham.
Maraming salamat, Inay. Naisip ni Alona na ang mabuting balitang ito ay huling paggabay ng kanyang ina. Mabilis na lumipas ang panahon at nagtapos na si Alona sa kursong journalismo at nagkamit ng may mataas na parangal. Ako ay nagpapasalamat sa Samaritanong tumusto sa aking pag-aaral. Utang kong lahat ng ito sa'yo, kaya kung narito ka man, ako ay walang hanggang magpapasalamat sa'yo. Para sa iyong tagumpay kong to. Napuno ng masigabong palakpakan ng inaugurasyon matapos ang talumpati ni Alona. Isang kawani ng malaking istasyon sa telebisyon na nagngangalang Clarice ang lumapit kay Alona. Napakagaling ng iyong talumpati. Inspirational at talaga namang kahanga-hanga. Labis ang paghanga nito kay Alona. Marami pong salamat. Kung yung mamarapatin, maaari ba kitang anyayahang magtrabaho sa aming kumpanya? Natitiyak kong magagamit mo ng hustong yung kakayahan sa larangang ito. Hindi makapaniwala si Alona sa pambihirang paanyaya. Isa sa pinakamalaki at sikat ang kumpanyang kinabibilangan ng kawaning kausap ni Alona. At ito ay isa sa kanyang pangarap, ang makapagtrabaho sa istasyon na yon. Tinatanggap ko pong inyong alok. Masayang pahayag ni Alona. Agad na nagsimula si Alona sa pagtatrabaho at itinalaga sa kanya ang isa sa pinakaimportanteng proyekto para sa isang bahagi ng palabas. Ito ay ang kapanayamin ng anak ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa buong bansa. Nais ko ipakilala sa iyo ang bubuo ng iyong grupo, si Marco, Cecil, Rebecca, Emil, Maribel at si Bernadette. Matapos maipakilala ang grupo na pamumunuan ni Alona ay agad silang nagtrabaho. Nagsimula silang mangalap ng impormasyon patungkol sa binata. Naritong nakalap ko, Alona. Ito naman sa akin. At ang akin din ay narito lahat, Ma'am Alona. Isa-isang nilatag ng mga miyembro ng grupo ang kanilang mga tala-arawan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Pag-aaralan ko muna ang lahat ng to. Ipapatawag ko kayo muli bukas. Nang maiwan na si Alona sa kanyang lamesa, ay binasa niya ang lahat ng nasa tala-arawan. Kabilang si Zachary Gonzalez sa iba't ibang organisasyon ng mga nagkakawang gawa. Nang matapos ni Alona ang lahat ng kailangan para sa panayam sa anak ng negosyante ay agad itong isinimulan. Si Sheila na sikat na tagapanayam ang nakatalaga para kausapin si Zachary. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa ating programa kung saan makikilala natin ang bata at gwapong anak ng sikat na negosyante. Ating bigyan ng masigabong palakpakan, Zachary William Gonzalez. Nagsimula ng umere ang programa. Si Alona ay nasa likod ng mga kamera habang tahimik na nanonood at kinakabahan sa kalalabasan ng programa. Subalit, nang itutok ang kamera sa mukha ng binata, ay natigilan ito. Sandali lang. Agad na utos ni Alona at lumapit sa telebisyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ma'am Alona? Nagtataka naman si Marco sa biglaang pagpahinto ng camera kaya tinapik niya si Alona. Ipagpatuloy niyo na. Muling utos ni Alona. Walang duda si Alona. Ang mga mata at hugis ng mukha ng binata ay pamilyar sa kanya. Hinding-hindi niya malilimutan ang pagmumukhang yon. Sigurado siyang ito ang lalaking umangkin sa kanyang katawan at paulit-ulit siyang ginahasa kapalit ng 30,000 piso, 5 taon nang nakakaraan. Napahawak si Alona sa kanyang dibdib dahil sa biglaang pagbalik ng sakit ng malagim na alaala. Ano ang iyong may iwang mensahe para sa ating manonood, Ginoong Zachary? Isa lamang naman ang nais kong ipabatid, binibining Sheila. Lahat tayo ay may karapatang maging matagumpay. Lahat tayo ay nakasuot ng maskara at balang araw ay natitiyak kong magkakaroon tayo ng lakas ng loob upang tanggalin ito. Napahinto si Alona sa huling linya na binitiwan ni Zachary sapagkat wala ito sa isinulat niyang script. Nagpalakpakan ng buong entablado matapos ang programa. Agad na lumapit si Clarice kay Alona. Napakahusay ng pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng panayam. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Alona. Maraming salamat po. Pero kasama ko pong buong grupo para mabuo pong lahat ng ito. Salamat, Ma'am Alona. Ginoong Zachary. Tawag nito kay Zachary nang matanaw itong papalapit. Salamat sa paanyaya mo sa akin.
Nakangiting nakipagkamay si Zachary kay Clarice, ngunit hindi maikakaila na kay Alona ito nakatingin. Nais ko pala ipakilala sa iyo ang utak sa likod ng proyektong ito. Agad na ipinakilala ni Clarice si Alona. Napakahusay ng mga tanong. Hindi ako nahirapang sagutin ang lahat. Totoo nga, Zach. Kahit ako, madali kong naihayag ang aking mga opinyon. Wala itong kahirap-hirap. Salamat. Labis ang tuwa ni Alona sa lahat ng papuri, ngunit hindi niya maiwasang mailang sa mga ngiting ibinibigay sa kanya ni Zachary. Bakit hindi tayo kumain sa labas upang magdiwang? Akong bahala sa lahat. Niyaya ni Zachary ang lahat ng kawani, subalit ang kanyang tunay na pakay ay ang makasama pa ng matagal si Alona. Narinig niyo si Ginoong Zachary? Maganda ang lahat sa pagdiriwang! Nagpalakpakan ang lahat ng miyembro ng grupo at mga kawani matapos ang pahayag. Agad nilang iniligpit ang mga kagamitan upang makaalis sila ng mabilis. Mataas ang naging marka ng programa dahil sa bahagi ng panayam. Nagustuhan ng mga manunood ang pagkatao ni Zachary. Dahil sa hindi matatawarang galing ng inihandang talinghagaan ni Alona, ay nagmistulang isang pilantropo si Zachary Gonzalez at labis na hinangaan ng lahat. Tawagin si Alona, ngayon din. Ito ay utos mula sa kanang kamay ng presidente ng istasyon na si Melanie. Laking gulat naman ni Alona sa paanyayang yon kaya't agad siyang naghanda. Nais kong sundan ang panayam na yon kay Zachary Gonzalez. Anong iyong maibibigay na ideya? Ano po kaya kung itampok po natin ang buhay sa likod ni Zachary? Magandang ideya yon. Sabihin mong lahat ng kakailanganin mo. Ako po? Siyempre. Ikaw ang mamumuno ng proyektong ito. Hindi malaman ni Alona kung matutuwa ba siya o matatakot sa pagkakataong ito. Masaya siya na mabigyan ng oportunidad na tulad nito, subalit magkikita na naman sila ni Zachary. Nag-aalala si Alona na mabunyag ang kanyang lihim na nakaraan kung patuloy na magkukrus ang landas nila ng binata. Sa kabilang banda naman ay masaya si Zachary nang makatanggap ng napakagandang balita. Oo naman, walang problema. Masaya akong tatanggapin ang plano niyo sa programa. Hindi na siya makapaghintay na muling makasama si Alona. At katulad ng naging preparasyon para sa unang panayam kay Zachary na ipinalabas ng istasyon ay nakalatag na muli ang mga plano para sa proyekto. Alona, inimbitahan tayo ni Zachary para sa isang salo-salo mamaya pagkatapos ng ating trabaho. Kasama po ko? Abay, oo naman. Ikaw ang isa sa pinaka-importanteng parte ng proyektong to. Imposibleng mawala ka sa salo-salo. Salamat, Ma'am Clarice. Ayaw man ni Alona ang sumama ay wala siyang magagawa. Isa lamang siyang hamak na empleyado ng kumpanya at nararapat lang na siya ay sumunod. Labis ang tuwa ni Zachary sa pagpayag ni Clarice sa kanyang paanyaya. Inukupa niya ang isang bahagi ng restaurant na pagdadausa ng salo-salo. Nais kong maging perpektong gabing ito, Philip. Si Philip ang tapat na asistante ni Zachary at ito ang lahat ng nag-aasikaso ng nais gawin ng binata. Isang grupong dumating sila Alona lula ng isang malaking sasakyan na pag-aari ng kumpanya. Sheila, mabuti at nakarating ka din. Isang masayang pagbati ito mula kay Zachary nang unang lumabas ng sasakyan ay si Sheila. Agad namang nakaramdam ng pagkailang si Alona nang makita ang pagbebeso ng dalawa. Zach, napakamapagbigay mo talaga. Ikaw pang nag-imbita sa grupo. Masaya ako sa kinalabasan ng programa. Kaya nararapat lang pasalamatan ko kayo sa ganitong paraan. Masaya siya sapagkat mas naging tanyag ang kanyang pangalan. Itong nasa isipan ni Alona habang naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Mabuti pa'y pumasok na tayong lahat sa loob. Paanyaya ni Zachary sa lahat habang isa-isa itong pumapasok sa restaurant. Ang mga labi ng binata ay hindi mapawi ang pagngiti lalo na nang magtama ang mga mata nila ni Alona. Salamat at nakarating ka, Alona. Mahinang bati ni Zachary nang si Alona na ang nasa harap ng pinto. Salamat po sa anyaya. Mabilis na naglakad si Alona pagkatapos noon at agad na pumunta sa nakalaang upuan para sa kanya. Ginoong Zachary, Clarice, pakiusap, Zach na lang. At ganun din para sa inyong lahat na naririto. Nais kong ituring niyo akong hindi iba, lalo na't kapag wala tayo sa trabaho.
Ito ang pahayag ni Zachary bago siya naupo sa harap ng lamesa, hudyat upang simulan na ang kainan. Napakarami ng mga pagkaing inihain, hindi maipagkakaila na espesyal at masasarap ang bawat putahe. Masasabi na ito ay sadyang mamahalin na restaurant. Sinundan ng mga tawanan, kwentuhan at pagkikipagkilanlan ng bawat isa, hanggang sa mabaling ito patungkol kay Alona. Si Alona ang may pinaka-inspirational na buhay sa ating lahat. Natigilan ang lahat nang marinig ito at napatingin kay Alona. Napanood kong talumpati mo, Alona. Kasabayan mong nagtapos ang kapatid ko. Pagbabahagi din ni Marco. Maaari ko bang marinig ang kwento, Alona? Hindi naman yun ganun kahalaga. Tatanggi si Alona, subalit si Clarice ang magsasalita para sa kanya. Isang Samaritanong nagpaaral at sumuporta kay Alona sa loob ng 4 na taon. Isang Samaritano? Pag-uulit ni Zachary. Opo, Ginoong. Zach, wala tayo sa trabaho at tulad ng sinabi ko, huwag niyo akong ituring na iba. Sabat muli ng binata. Isang Samaritano pala? Sa aking palagay ay katulad mo rin ng taong yon, Zach. Hindi ba't masigasig ka rin tumulong? Maaari ba naming malaman kung bakit niyo ginagawa ang mga kabutihan tulad nun, Zach? Hindi na nagawang ibahagi ni Alona ang tungkol sa Samaritanong tumulong sa kanya sapagkat nabaling na muli ang atensyon ng lahat kay Zachary. Dahilan? Lahat ng kagaya ko na nagkakawang gawa ay may mabigat na dahilan. Katulad ng? Pagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa ko. Tumingin si Zachary kay Alona habang sinasagot ang katanungan. Pagkatapos ay yumuko ito bago muling nagsalita. Marahil, ang Samaritanong tumulong sa iyo ay may ganun ding dahilan. Hindi totoo yan! Lahat ay nabigla nang biglang tumayo si Alona at halos pasigaw na sumabat sa inihayag ni Zachary. Mabuting taong Samaritanong tumulong sa akin. Nakatitiyak ako doon. Alam kong wala siya kahit na anumang masamang gawain sa kanyang buhay. Patuloy na nagsalita si Alona habang nakatingin kay Zachary na may puot sa kanyang muka. Hindi naman maikakaila na natulala ang binata. Alona. Tumayo na rin si Clarice upang awatin si Alona. Paumanhin. Tanging nasabi ni Alona at umalis na sa lamesa patungong pintuan. Ipagpaumanhin mong inasal ni Alona, Zachary. Marahil ay labis lamang ang paghahanga niya sa Samaritanong tumulong sa kanya. Kung ganun ay, kailangan ko humingi ng tawad kay Alona. Ipagpatuloy niyo lang kasiyahan, kakausapin ko lamang siya. Nagpaalam na din si Zachary at mabilis na sinundan si Alona. Alona! Tawag nito habang tumatakbo. Agad hinawakan ni Zachary ang braso ni Alona upang huminto ito, subalit agad itong tinabig ng dalaga. Paumanhin kong nasaktan kong damdamin mo. Naging masyado akong madaldal. Patawarin mo sana ako. Nagpaliwanag si Zachary sa kabilang ng pagkahingal dahil sa pagtakbo. Huwag mo siyang ikumpara sa tulad mo. Huwad na pilantropo. Emosyonal pa rin si Alona habang ang mga mata naman ni Zachary ay bigla na lamang nanlaki sa labis na pagkagulat. Nakikilala mo ko? Pagtatakang tanong niya dahil ang buong akala niya ay hindi siya nakikilala ni Alona. Sa ganda ng pagkakasulat ni Alona ng script patungkol sa kanya ay hindi sumagi sa isipan niya na siya ay naaalala pala ng dalaga. Hinding-hindi ko malilimutan ang taong nanghamak sa aking buong pagkatao. Paglalahad ni Alona na labis na ikinalungkot ni Zachary. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Alona, patawarin mo ko. Hindi ko... Matagal na nangyaring malagim na kahapon yun ang buhay ko. Sumabat muli si Alona at hindi hinayaang makapagsalita pa muli si Zachary. Hindi na akong babaeng mababang lipad at salot ng lipunan. At dahil yun sa napakabuting Samaritano na siyang tunay na pilantropo. Hindi kagaya mo na nagtatago sa maskarang yan. Galit ang tanging nararamdaman ni Alona sa bawat katagang kanyang binibitiwan at ramdam yon ni Zachary. Napayuko na lamang ang binata at hinayaan ng umalis si Alona ng tuluyan. Tinawagan niya ang kanyang asistante nang hindi na matanaw si Alona. Philip, puntahan mo ko ngayon dito sa labas ng restaurant. Agad namang dumating si Philip, lula ng sasakyan. Aalis na ako. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa lahat.
Kinabukasan ay agad na ipinatawag si Alona ni Clarice sa kanyang opisina. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Alona. Subalit hindi ka dapat masyadong naging emosyonal kay Zach. Siyang pangunahing bida sa proyektong to. Paano kung bigla na lamang siyang umayaw? Hindi maiwasan ni Clarice na sermonan si Alona. Maging profesional tayo sa ating trabaho, Alona. Matuto tayong ihiwalay ang personal nating damdamin. Dagdag pa nito kaya't agad ding humingi ng paumanhin si Alona. Paumanhin, Ma'am Clarice. Hindi na po mauulit. Walang problema sa akin, Alona, subalit ang damdamin ni Zach ay hindi ko hawak. Tinatawagan ko siya kagabi pa, ngunit hindi niya ito sinasagot. Paliwanag ni Clarice kaya't nakaramdam din si Alona ng pag-aalala. Kapag umatras si Zach sa proyektong ito, natitiyak kong hindi ito magugustuhan ng pamunuan. At maaari itong magdulot ng hindi pagbibigay sa iyo ng iba pang proyekto ng kumpanya. Ano pong gagawin ko, Ma'am Clarice? Gagawin ko po lahat ng ipag-uutos niyo upang manatili sa trabahong to. Hetong lugar kung saan ang opisina ni Zach. Personal kang humingi ng paumanhin sa kanya at makiusap na wag umatras sa ating proyekto. Inabot ni Clarice ang papel na naglalaman ng impormasyon ng lugar kung nasaan si Zachary. Tinanggap niya ito at nagpaalam ng aalis. Isang abalang negosyante si Zach at natitiyak kong maglalaan ka ng mahabang oras para siya ay makaharap. Gawin mong lahat ng makakaya mo para makausap siya kahit hindi ka na bumalik ngayon sa trabaho. Muling nagbigay ng utos si Clarice. Makakaasa po kayong gagawin kong lahat. Nagpaalam na si Alona at nagtungo sa lugar kung saan makikita si Zachary. Isang napakataas na gusali ang tumambad sa kanya. Hindi maipagkakaila na isang bilyonaryo nga ang binata. Nagtungo si Alona sa 30 palapag kung nasaan ang opisina ni Zachary. Nakaharap niya rito ang sekretarya nitong si Helen. Meron ka bang schedule na makausap si Ginoong Zachary ngayong araw? Ako ay isang kawani ng istasyon na kinatatampo ka ni Ginoong Zachary at ipinadala ko dito ng aming opisyal upang siya ay makausap. Ipinakita ni Alona ang kanyang ID sa sekretarya para sa kanyang pagkakakilanlan. Nasa isang siradong pagpupulong pa si Ginoong Zachary. Maaari kang manatili sa silid-hintayan kung nais mo siyang makausap. Maghihintay ako. Itinuro ni Helen ang silid kay Alona. Kapag nagbigay na ng pahintulot si Ginoong Zachary na ikaw ay kausapin, tatawagan na lamang kita. Pumasok si Alona sa silid at tahimik na nag-antay. Mahigit 4 na oras nang nakaupo si Alona ay wala pa rin ang tawag na kanyang inaantay. Bahagya na siyang nakakaramdam ng gutom subalit kailangan niyang makausap si Zachary. Kaya't siya ay nanatili sa kwarto. Hanggang sa pasado 4:00 na nang makita ni Helen si Zachary pabalik sa kanyang opisina. Ginoong Zachary, mayroong isang kawani ng istasyon ang ipinadala upang kayo makausap. Para saan? Wala siyang binanggit. Tatawagin ko na po ba siya? Nag-alangan si Zachary na kausapin ang bisita. Wala siyang gana na makiharap kanino man matapos ang napakahabang pagpupulong. Sabihin mong tatawag na lamang ako kay Clarice. Pagtanggi nito subalit muling nagsalita si Helen. Ngunit Ginoo, kanina pa pong 10:00 nag-iintay ang bisita. Ano? Nagulat si Zachary sa sinabi ni Helen dahil sa 6 na oras na nag-aantay ang bisita, ganun pa kahalaga ang pakay nito sa kanya? Sige, tawagin mo na siya at dito ko na lamang siya kakausapin. Agad na pumunta si Helen sa silid-hintayan. Dali-dali naman si Alona ang sumunod kay Helen. Nakatalikod si Zachary kaya't hindi nito agad nakita ang bisita. Ginoo, andito na po siya. Tawag muli ni Helen. Nang lumingon si Zachary ay muling nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Alona. Tanging pangalan lamang nito ang kanyang nasaad. Hindi siya makapaniwala na ang bisitang 6 na oras na nag-aantay sa kanya ay walang iba kundi si Alona. Magandang hapon, Ginoong Zachary. Maaari ko po ba kayong makausap? Magalang na bati ni Alona. Natahimik lamang si Zachary habang nakatitig sa dalaga. Dito ko na lamang daw kakausapin ni Ginoong Zachary, kaya't sabihin mo na sa kanyang yung pakay. Si Helen ang sumagot para kay Zachary. Ganun po ba, Ginoo? Nais ko lamang mag-usap tayo sa aking opisina, Alona. Hindi pinatapos ni Zachary si Alona sa pagsasalita. Bakas naman sa mukha ni Helen ang pagtataka. Ipaganda mo kami ng maiinom. Utos niya kay Helen. Hindi naman ako magtatagal. Tayo na sa loob, Alona.
Muling pinutol ni Zachary ang pagsasalita ni Alona at inanyayahan itong pumasok na sa kanyang opisina. Kumain ka na ba? May pag-aalalang tanong nito. Hindi niyo na po kailangang mag-abala, Ginoong Zachary. Zach. Zach na lang ay tawag mo sa akin. Subalit, nasa loob po tayo ng inyong trabaho. Paliwanag ni Alona kaya't ngumiti na lamang si Zachary bilang pagsang-ayon. Pumasok naman si Helen, bitbit ang mga inuming ipinahanda nito. Ikansela mo lahat ng natitirang pagpupulong na nakatakda ngayong araw. Muling utos ni Zachary na ikinagulat ni Helen. Pambihirang pagkakataon nang magkansela ang kanyang amo ng mga pagpupulong nito. Agad na naisip ni Helen na isang espesyal na bisita si Alona. Kaya't hindi niya maiwasan ng mag-alala sapagkat pinag-antay niya ito ng napakatagal. Masusunod, Ginoong Zachary. Sagot ni Helen at agad na lumabas pagkasara ng pintuan. Ginoong Zachary, sandaling oras lamang ang kailangan ko. Hinawakan ni Zachary ang kamay ng dalaga kaya't natigilan ito. Madami akong gustong sabihin sa iyo, Alona. Agad na hihilahin ni Alona ang kanyang mga kamay sa pagkahawak ni Zachary. Mapapansin naman ng binata ang panginginig ng braso nito na animoy balisa. Maupo ka, Alona. Paanyaya ni Zachary at tumabi ng bahagya sa dalaga. Iniabot niya ang inumin kay Alona. Uminom ka muna bago tayo mag-usap ng iyong sadya sa akin. Salamat. Ayaw mang tanggapin ni Alona ay wala siyang magagawa. Paulit-ulit niyang iwinaksi sa kanyang isipan na dapat tratuhin ng maayos si Zachary para sa proyektong nakatalaga sa kanya. Masaya akong muling makita ka, Alona. At nais kong kunin ang pagkakataong ito upang muling humingi sa iyo ng tawad. Ginoong Zachary, ako pong nais na humingi ng tawad sa inyo dahil sa hindi magandang inasal ko kagabi. Hihilingin ko po na sana huwag kayong umatras sa aming proyekto. Bakit ko naman gagawin yun? Nakangiting tanong ni Zachary. Ang sabi po ni Ma'am Clarice na ang hindi ninyo pagsagot sa mga tawag niya kagabi nagpapahiwatig na kayo'y aatras na sa napagkasunduan para sa proyekto. Paliwanag ni Alona habang si Zachary ay hindi inaalis ang kanyang pagtitig sa dalaga. Nakikiusap po ako sa inyo na huwag po kayong umatras sa proyektong ito. Hindi ko gagawin yun, Alona. Maging ako'y nasasabik na itong simulan. Talaga? Hindi napigilan ni Alona ang mapangiti sa tagpong yon. Labis naman ang galak na nararamdaman ni Zachary nang masilayan ang mga ngiti ng dalaga. Mahalagang proyektong ito para sa iyo, Alona. Hindi ba? Oo, Ginoong Zachary. Zach, pakiusap. Zach na lang, tutal tayo lang naman ang naririto. Tumango na lamang si Alona bilang tugon subalit muling nagsalita si Zachary. Hanggat maaari ay ayaw niyang matapos ang araw na yon. Maaari ko bang malaman ang dahilan? Huminto saglit si Zachary sa pag-aalangan na muling masakta ng damdamin ng dalaga. Ngunit yun ay kung gusto mo lamang ibahagi sa akin. Napapaisip lamang ako sapagkat ako ang tampok sa proyektong to. Paglilinaw ni Zachary. Dahil gusto kong maging matagumpay upang kapag kami ay nagkita ay may pagmamalaki ko sa kanya na hindi nasayang ang tulong na ibinigay niya sa akin. Ang Samaritanyo? Tanong muli ni Zachary na siya namang sinang-ayunan ni Alona. Gagawin ko ang lahat upang maging matagumpay ang proyektong to. At ipinapangako ko rin sa inyo na hindi na muling kikilos ng walang respeto. Napailing lang naman si Zachary dahil kahit ilang beses niyang sabihin na tratuhin lamang siya bilang ordinaryong kawani ay lubos pa rin ang paggalang na ipinapakita ni Alona. Mayroon ka bang hindi nagustuhan sa mga nasabi ko, Ginoo? Tanong ni Alona subalit tiningnan lamang siya ni Zachary. Ang ibig kong sabihin ay, Zach. Hirap man sa pagbigkas ay pinilit pa rin ni Alona. Ngumiti na muli si Zachary pagkadinig ng kanyang pangalan. Mas masarap pakinggan ang tawagin mo ko sa aking pangalan, Alona. Ngunit gagawin ko lamang ito kung tayong lamang dalawa, Zach. Sige, pero gusto kong pag-usapan ulit natin ang tungkol sa Samaritanyong nais mong makita. May ideya ka ba kung saan mo siya mahanap? Kumpidensyal lang kanyang pagkatao. Kahit pangalan niya hindi nakasaad sa mga dokumento nasa paralan ko. At sa kabila noon ay gusto mo pa rin siyang makilala? Sa palagay mo ba ay makikilala ko siya? Nagulat si Zachary sa tanong ni Alona. Pakiramdam niya kasi ay nagsisimula ng mapanatag ang loob ng dalaga sa kanya. Isang malaking organisasyon ang kinabibilangan ko.
Kapag nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ako o magkahinala na katulad sa iyong paglalarawan, ay agad kong ipapaalam sa iyo. Hindi ka ba nagbibiro, Zach? Siyempre hindi, Alona. Hindi maalis-alis ang mga ngiti sa labi ng dalawa. Magsasalita sana si Alona nang biglang tumunog ang pagkalam ng kanyang sikmura. Paumanhin? Sabay na natawa sila Zachary at Alona. Tayo na kumain. Maging ako'y nagugutom na rin. Ayoko nang abalahin ka pa, Zach. Hindi ka abala sa akin, Alona. Nagpumilit si Zachary kaya't hindi na nagawang tumanggi si Alona. Sumakay sila sa kotse ng binata. Laking gulat ni Alona nang biglang lumapit si Zachary nang siya ay nakaupo na sa tabi nito. Buong akala niya ay yayakapin siya ng binata. Napahawak bigla si Alona sa kanyang dibdib. Napangiti naman si Zachary bago hilahin ang sinturong pangkaligtasan at ikabit ito kay Alona. Tayo na. Hindi mapawi ang mga ngiti sa labi ng binata hanggang sila ay makarating sa isang restaurant upang kumain. Panay ang kanilang kwentuhan kaya't naging komportable si Alona sa buong oras na kasama si Zachary. Inihatid ni Zachary si Alona kung saan ito naninirahan. Isang condominium ito malapit sa dati niyang paaralan. Ako lang mag-isang nakatira sa bahay. Paumanhin kung hindi kita maaaring patuluyin. Nakatayo sila sa pasilyo papuntang elevator. Nahinto naman si Zachary habang nakatingin sa bulwagan. Pag-aari ito ng Samaritanyong tumulong sa akin. Biglang tugon ni Alona sa pag-aakalang ito ay nais malaman ni Zachary. Mag-isa ka lang nakatira? 5 taon nang pumanaw ang aking ina. Wala akong ibang kakilala dito sa Maynila. Tanging ang Samaritanyo lamang ang tinuturing kong kamag-anak. Hinihiling ko na sana'y makilala mo siya balang araw, Alona. Yun lang din ang tangi kong ninanais. Muling nagkatitigan ng dalawa na animoy nangungusap ang kanilang mga mata. Pahiram ako ng cellphone mo, Alona. Inilatag ni Zachary ang kanyang kamay. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. May gagawin na ako saglit. Paliwanag ni Zachary kaya't iniabot din ni Alona ang cellphone niya. Ngumiti naman ang binata at inilagay sa kontak ang kanyang personal na numero. Itong numero na aking cellphone. Mari mo kong tawagan kahit anong oras kapag kailangan mo kong makausap. Hindi maiwasang matulala ni Alona sa espesyal na pagtrato sa kanya ng binata. Siya ay nanatiling nakatitig sa mukha nito. Magpahinga ka na, Alona. Hindi na kita aabalahin pa. Salamat sa oras na inilaan mo para sa akin. Nakangiting paalam ni Zachary at tumalikod na upang bumalik sa kanyang kotse. Ilang minuto pang lumipas nang walang ano-ano'y tumakbo si Alona upang habulin si Zachary. Zach! Nakapasok na si Zachary sa kanyang kotse nang abutan ito ni Alona. Nagtataka namang ibinaba ng binata ang bintana ng sasakyan. May nakalimutan ka ba, Alona? Nagtatakang tanong nito habang si Alona ay pinapakalma ang sarili mula sa paghingal dahil sa pagtakbo. Meron akong huling nais ipakiusap sa'yo, Zach. Ano yun, Alona? Maaari bang huwag mong ipagsabing tungkol sa aking madilim na nakaraan? Malungkot na pahayag ng dalaga at yumuko sa harap nito. Agad namang inilabas ni Zachary ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang buhok ni Alona. Hindi ko gagawin yun, Alona. At ipinapangako ko na walang sino man ang mga hamak sa iyong muli. Itinaas ni Alona ang kanyang ulo at muling nagtama ang kanilang mga mata. Maraming salamat, Zach. Muling nagpaalam si Zachary kay Alona na nanatiling nakatayo sa kalsada hanggang sa hindi matanaw ang kotse ng binata. Nagpatuloy ang pagsasagawa ng programa na tampok si Zachary Gonzalez. Madalas na niyaya ni Zachary si Alona upang kumain sa labas matapos ang kanilang trabaho. Kaya't naging kapansin-pansin din ang pagkakalapit ng loob ni Zachary at Alona sa mga kasamahan. Hindi naman naiwasan na may mainggit kay Alona at ito ay ang kasamahan niya, si Bernadette. Si Bernadette ay 5 taon na sa kumpanya at kahit na minsan ay hindi pinagkakalooban ng proyektong sarili. Madalas ay nagiging miyembro lamang ito ng grupo na kailangang sumunod sa nakakataas. Katulad ngayon, kaya Alona na siyang pinuno ng proyekto. Nakakainis. Palibasa ay pilit na inalalapit ang sarili kay Zachary. Kaya't ang atensyon ng lahat ay kanya.
Pabulong na wika ni Bernadette sa sarili habang nasa harap ng computer at galit ang nararamdaman para kay Alona. Bigla itong nakaisip na siraan si Alona sa pamamagitan ng huwad na anunsyong pinamagatang isang mahirap na babae ginagamit ang isang mayamang negosyante upang yumaman. Katawan handang ibenta, maging ang kaluluwa. Walang ano-ano'y ipinadala ito ni Bernadette sa website ng kumpanya sa pamamagitan ng mapaglinlang na pagkatao. Kinahapunan ay napansin ni Alona ang pagtingin halos lahat ng kanyang kasamahan habang papunta siya sa kanyang lamesa. Mas lalong nagimbal si Alona nang makita ang nasasaad sa pahina ng website. Anong ibig sabihin nito? Agad na tumayo si Alona at iniligpit ang kanyang gamit bago nagmamadaling umalis patungo sa opisina ni Zachary. Walang pag-aatubiling pinapasok ni Helen si Alona sapagkat nasa loob ang kanyang amo. Alona? Laking gulat ni Zachary nang makita si Alona subalit mabilis itong nagtungo sa harap ng binata at lumuhod. Zach! Hindi ba't nangako ka sa akin? Sabit ng dalaga habang walang tigil ang pag-iyak. Alona, ano bang nangyayari? Pilit na pinatayo ni Zachary si Alona upang magkausap sila ng maayos. Tulungan mo ko, Zach. Nakikiusap ako sa iyo, Zach. Gagawin kong lahat ng nais mo. Ayokong mawala sa trabahong to. Ayoko kapag nagkita kami ng Samaritanyo'y pandirihan din niya ako. Zach, pakiusap. Muling nag-iiyak si Alona. Napapuntong hininga na lamang si Zachary. Pumapayag na ako, sagot ni Zachary at yumuko. Hindi niya nauunawaan ang nangyayari subalit kung ito ang magpapatahan sa dalaga ay gagawin niya. Subalit para kay Alona, ang pagpayag na yon ni Zach ay nagpapahiwatig na nais nitong muling angkinin ang kanyang katawan kapalit ng pagtulong nito. Dahan-dahang tinanggal ni Alona ang butones ng kanyang blusa. Hindi naman ito alintana ni Zachary sapagkat siya ay nanatiling nakayuko. Kaya't pag-angat ng kanyang ulo ay laking gulat niya nang makitang huhubarin na ng dalaga ang kanyang blusa. Alona! Napasigaw si Zachary at agad na hinawakan ang blusa ng dalaga upang ito ay isara. Kapansin-pansin na naman ang panginginig ni Alona kaya agad niyang binitawan si Alona. Paumanhin, hindi ko sinadyang sumigaw. Paliwanag ni Zachary subalit yakap ni Alona ang sarili na bakas ang takot na nararamdaman habang ito ay nakayuko. Nasaktan ka ba, Alona? Nag-aalalang tanong ni Zachary. Matagal na nung huling nakita niya si Alona na nanginginig sa takot tuwing lalapit siya dito. Galit sa sarili ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Ayaw niyang bumalik muli ang takot ni Alona sa kanya, lalo na't malapit na ang loob nito sa kanya. Alona, muling tawag ni Zachary sa pangalan ng dalaga nang may banayad na tinig, dahilan upang iangat ni Alona ang kanyang muka. Kagat-kagat nito ang kanyang labi upang marahil ay pigilan ang sarili sa pag-iyak. Hindi na nagawang pigilan ni Zachary ang sarili at niyakap si Alona ng mahigpit. Bigla na lamang napahagulhol si Alona. Sabihin mo sa akin ang nangyari, Alona. Inalalaya ni Zachary si Alona na maupo habang patuloy ito sa pagpapatahan sa dalaga. Zach, hindi ba't nangako ka sa akin Hindi mo ipagkakalat ang aking nakaraan? Malungkot na pahayag ni Alona na ipinagtaka ni Zachary. Oo naman, Alona. Paano mo naman naisip na gagawin ko yun? Sa website ng aming kumpanya, nakapaskil ang isang balita nagpapatungkol sa aking nakaraan. Ano? Ayun doy, ibinenta ng isang babae ang kanyang katawan sa isang mayaman na negosyante. At ako yun, Zach. Akong nagbenta ng katawan sa iyo. Sumabat bigla si Zachary kay Alona dahilan para maputol ang sinasabi nito. Alona, hindi ko gagawin ang bagay na yun sa'yo. Ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan ang saktan ka muli. Zach, natitiyak kong ikatatanggal kong balitang to. Hindi na matutupad ang mga pangarap ko. Hindi ko na maharap pa ang Samaritanyong tumulong sa akin. Masasayang lahat ng ibinigay niya sa akin, Zach. Muling umiyak si Alona sa labis na paghihinagpis. Alona, hindi ako papayag na mangyari yon.
Magtiwala ka lamang sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Alona nang marinig ang sinabi ni Zachary at hinawakan ang mga kamay ng binata. Totoo ba, Zach? Totoo bang sinabi mo? Hindi makapaniwalang sunod-sunod na tanong ni Alona. Oo, Alona. Akong bahala sa lahat. Manatili ka muna dito. Bigyan mo ko ng ilang minuto upang paimbestigahan ang bagay na to. Maraming salamat, Zach. Maraming salamat. Agad na niyakap ni Alona si Zachary na labis na ikinagulat ng binata. Napangiti ito at hinaplos ang likod ng dalaga. Akong bahala sa lahat. Lumabas na si Zachary upang utusan si Philip na mag-imbestiga patungkol dito. Sinabihan din niya si Helen na ipaghanda si Alona ng maiinom habang ito ay nag-aantay. Pagbalik ni Zachary ay niyaya niya si Alona papunta sa kanyang kotse upang sila ay magtungo sa trabaho ni Alona. Habang nasa biyahe ay tumawag si Clarice sa cellphone ni Alona. Natitiyak kong nabasa na nila ang balita. Siguradong tatanggalin na nila ako, Zach. Nag-aalalang sabi ni Alona. Sagutin mo, Alona, at pundutin mo ang speaker upang madinig ko ang inyong pag-uusap. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Alona habang ito ay nagsasalita. Alona, nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Patungkol po saan? Anong ibig sabihin ng balitang to? Isang malaking kahiyan to sa kumpanya. Baka sa boses ni Clarice ang galit kaya hindi magawang makasagot ni Alona. Clarice, ako to si Zachary. Napatingin si Alona kay Zach kaya tumango lamang ito at nagpahiwatig na siya ang bahala. Zach? Nagulat naman si Clarice nang marinig ang boses nito. Papunta kami ngayon ni Alona dyan sa stasyon. Sabihin mo kay Melania na nais ko makausap. May pag-uutos sa mga salitang binitiwan ni Zachary at halata ang pagiging seryoso nito. Kaya't agad na pumayag si Clarice. Masusunod, Ginoong Zachary. Pupuntahan ko siya ngayon din. Katulad ng nais ni Zachary ay nagkaroon ng pagpupulong sa opisina ni Melanie kasama si Alona at Clarice. Nakaupong magkatabi sila Zachary at Alona. Ginoong Zachary. Melanie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sumabat si Zachary dahilan upang matahimik si Melanie. Si Alona ay aking kasintahan, kaya't hindi ako papayag na hamakin lamang siya ng isang mapanlinlang na balita. Nabigla ang tatlong babaeng nasa kwarto. Lahat sila ay napatingin kay Zachary. Hinawakan naman ni Zachary ang kamay ni Alona. Inutusan ko ng aking asistante na imbestigahin ang bagay na to at siguraduhin kong magbabayad ang sino mang gumawa nito sa aking kasintahan. Makakaasa kang gagawa din kami ng sarili naming imbestigasyon, Ginoong Zachary. Dapat lang, dahil kung hindi ay iaatras ko ang aking partisipasyon sa programa nyo. Zach! Agad na hinawakan ni Alona ang braso ni Zachary. Hinawakan naman ni Zachary ang kamay ni Alona na nagsasabing huwag itong mag-alala. Habang sinasagawa ang imbestigasyon, ay hindi muna papasok si Alona sa inyong istasyon. Ginoong Zachary, kailangan si Alona sa aming grupo. Pwes, gawan niyo ng solusyon ng malinis ang pangalan ng aking kasintahan. Dahil kung hindi, ay hindi na muling babalik si Alona dito at magtatrabaho na sa aking kumpanya. Itong pagbabantang binitawan ni Zachary bago sila umalis ni Alona na magkahawak pa rin ang mga kamay. Abot leeg naman ang lingunan ng lahat ng kanyang katrabaho habang sila ay naglalakad paalis. Nagpasya si Zachary na iuwi si Alona sa bahay nito. Kahit anong tanggi ng dalaga ay pilit na ipinapaliwanag ni Zachary na maaring may banta sa kanyang buhay matapos ang pangyayari. Pumayag na din si Alona at hindi maiwasan ang mamangha sa karangyaan ng pamumuhay ni Zachary. Nakaramdam si Alona ng labis na pagkalungkot nang mapagtantong napakalayo ng agwat na kanilang estado sa buhay. Bigla na lamang naisip ni Alona na hindi siya nababagay kay Zachary. Habang nakatayo sa azotea si Alona at pinagmamasdan ang buwan sa langit, ay biglang may lumapit sa kanya, isang binatang nakaupo sa silyang degulong. Sino ka? Tanong nito. Magandang gabi po. Panauhin ako ni Zach. Ako si Alona. Alona Martinez. Magalang na nagpakilala si Alona. Ikaw si Alona? May pagkabigla sa tono ng binata na ipinagtaka ni Alona. Ako si Arthur Villegas. Akong nagpaaral sa iyo. Paglalahad nito na labis na nagpagulat kay Alona. Ikaw ang Samaritanyong tumulong sa akin? Naiiyak ngunit masayang sambit ni Alona at hindi napigilang mapaluhod sa harap ng binata. Oo, Alona.
Ako nga ang taong yun. Maraming salamat sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Natutuwa akong makilala ka, Alona. Nakangiting sagot naman ni Arthur. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Alona kaya halos maghapon silang magkausap ni Arthur. Nangako pa itong aalagaan si Arthur ng buong buhay niya na labis namang ikanatuwa rin ni Arthur. Kinagabihan pagdating ni Zack ay agad siyang sinalubong ni Alona. Zack! Andito ka na! Bungad nito ng may napakatamis ng ngiti. Alona! Masayang bati rin ni Zachary at iniisip na marahil ay nalaman na nito ang magandang balita sa kanyang trabaho. Tinawagan ka na ba ni Clarice? Tanong ni Zachary na ipinagtaka bigla ni Alona. Bakit? Anong balita? Nahuli na nilang gumawa ng mapanirang balita. Sino? Bernadette ang pangalan niya at tinanggal na ito sa trabaho kaya't makakabalik ka na sa estasyon. Si Bernadette? Pero bakit? Ayon sa investigasyon, inggit ang nararamdaman ng Salarin dahil sa magandang reputasyon mo sa estasyon. Kaya pala, palaging kulang at hindi tuwid ang mga impormasyong binabahagi niya. Masaya akong sa wakas, natapos na rin to. Hinawakan ni Zachary ang mga kamay ni Alona at muling ngumiti. Meron din akong nais ibalita sa'yo, Zack. Masigasig na namang wika ni Alona. May magandang balita bukod sa sinabi ko sa'yo? Tanong ni Zachary kaya't tumango si Alona. Halika, may ipapakilala ko sa'yo, Zack. Hinila papasok ni Alona si Zachary. Pinapakilala ko sa'yo, Zack, si Arthur, ang Samaritanyong hinahanap ko. Arthur? Sinong mag-aakala na pinsan mo palang taong hinahanap ko? Kamusta, Zachary? Bati rin ni Arthur. Kailan ka nakabalik? Kanina lamang at masaya akong makilala si Alona. Agad na hinawakan ni Arthur ang kamay ni Alona upang lumapit ito sa kanya. Zack, maaari ba akong manatili dito upang maalagaan ko si Arthur? Pakiusap ni Alona. Tumango lamang naman si Zachary at tumalikod na. Zack? Nagtatakang tawag ni Alona. Pagod na ako, Alona. Magpapahinga na ako. Tuluyan nang umalis si Zachary at nagbunta sa kanyang kwarto. Sa kabila naman ng pagtataka ay hinayaan na lamang ito ni Alona at iniisip na maaring hindi lang maganda ang pakiramdam ni Zachary. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging kapansin-pansin ang pag-iwas ni Zachary kay Alona. Isinangguni naman ito ng dalaga kay Arthur. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako kinakausap. Malungkot na kwento ni Alona kay Arthur. Ganun lamang pinsan ko na yun. Pabago-bagong timpla ng kanyang kalooban. Pero mas madalas na siya ay galit. Ngunit hindi naman siya ganun. Pagtatanggol agad ni Alona. Hindi mo pa siya labis na kilala, Alona. Madami siyang lihim na tinatago. May galit sa tono ni Arthur habang ito ay nagsasalita kaya't natigilan si Alona. Napansin naman yun ni Arthur at muling magsalita. Si Zachary ang dahilan kung bakit ako nakaupo sa silya di gulong na to. Ano? Nabigla si Alona sa pahayag ni Arthur. Kaya't huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanya, Alona. Isa siyang masamang tao. Giit na parang ni Arthur. Napaisip naman si Alona. Minsan na din siyang nasaktan ni Zachary subalit napawi ang lahat ng puot niya sa binata nang makasama ito at makita ang tunay na ugali. Hindi lubos matanggap ni Alona ang paratang na inilalahad ni Arthur para kay Zachary. Nanatili siyang tahimik at hindi na muling nagsalita. Sa kabilang banda naman ay iniisip ni Zachary na kumprontahin si Arthur. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay darating si Alona at makikita ang hawak ni Zachary, ang kwelyo ni Arthur na parabang sasaktan ito. Zack! Sigaw ni Alona mula sa pintuan. Agad itong tatakbo at hahawakan ang mga braso ni Zachary. Bitawan mo siya, Zack! Galit na utos ni Alona na labis na ikinagulat ni Zachary. Bibitawan naman ni Zachary si Arthur. Nasaktan ka ba, Arthur? Nag-aalalang tanong ni Alona. Nakita mo na ang ugali ng taong yan, Alona? Hindi tayo ligtas kasamang taong yan. Muling pinaratangan ni Arthur si Zachary. Napatingin naman si Alona kay Zachary at nakitang bakas sa mukha nito ang lungkot. Nais ni Alona na lapitan ito at humingi ng tawad sa kanyang ikinilos subalit hinawakan siya ni Arthur. Halika na at umalis. Hindi binibitawan ni Arthur si Alona at sumesenyas na itulak na nito ang kanyang silya de gulong palayo.
Wala nang nagawa pa si Alona kundi ang sumunod. Nang makarating sila sa kwarto ni Arthur, ay agad na inilabas ng binata ang singsing upang alokin ng kasal si Alona. Pakasalan mo ko, Alona. Magsama na tayong dalawa. Subalit, Arthur… Hindi malaman ni Alona ang sasabihin ngunit mabilis na kinuha ni Arthur ang kamay ni Alona at isinuot ang singsing. Hindi mo na kailangan pang mag-isip, Alona, sapagkat doon din naman ang ating punta. Natatawa pang banggit ni Arthur kaya't muling walang nagawa si Alona. Gabi-gabi ay hindi makatulog ng maayos si Alona dahil sa kanyang isipin. Ayaw man niyang aminin sa sarili ay nag-aalangan siyang pakasalan si Arthur. At ang labis na bumabagabag sa kanyang kalooban ay hindi nila pagkikibuan ni Zachary. Maging sa pagsasagawa ng programa sa studio ay hindi man lang siya nito tinitingnan. Lumipas pa ang mga araw na halos hindi na nasisilayan ni Alona si Zachary hanggang sa siya ay makatanggap ng tawag mula kay Clarice. Alona, ano bang nangyayari? 2 episodyo na lamang natitira at matatapos ng programa. Bakit bumibitaw na si Zachary at sinabing pupunta na siya ng Amerika? Ano? Labis na nabigla si Alona at nakaramdam ng matinding takot na hindi na muling makikita si Zachary. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Alona! Alona! Paulit-ulit na tawag ni Arthur subalit hindi man lang lumingon si Alona. Sumakay si Alona sa isang taxi at tinawagan si Zachary. Ito ang unang beses na tatawagan ni Alona ang numerong inilagay ng binata sa kanyang cellphone. Sino to? Nagtatakang tanong ni Zachary pagsagot sa cellphone dahil wala itong pagkakakilanlan, numero lamang ang nakalagay. Zach, nasaan ka? Natatarantang tanong ni Alona. Alona? Zach, mag-usap tayo, pakiusap. Asan ka, Zach? Nagmamakaawang pakiusap ni Alona na halos siya ay maiyak na. Aalis na ako, Alona. Nasa paliparan na ako. Paalam na. Manong, pakihatid po ako sa paliparan. Hindi na naituloy ni Zachary ang sasabihin nang marinig niya ang pagbibigay ng direksyon ni Alona. Nasaan ka, Alona? Zach, papunta na ako dyan sa paliparan. Pakiusap, hintayin mo ko. Pakiusap, huwag mo kong iiwan, Zach. Pakiusap. Tuluyan nang umiiyak si Alona. Mabilis na nakarating si Alona sa paliparan at agad na tumakbo upang hanapin si Zachary. Zach! 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 Paulit-ulit na isinisigaw ni Alona ang pangalan ni Zachary ngunit hindi niya ito makita. Nagpabalik-balik pinuntahan ang bawat sulok ng paliparan. Hanggang sa siya ay makarating malapit sa lugar kung saan matatanaw ang mga eroplanong lumilipad paalis. Napahawak si Alona sa salamin. Labis na lungkot ang nararamdaman nang mapagtantong nakasakay doon si Zach. Zach! 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 Walang tigil si Alona sa pagtawag ng pangalan ni Zachary habang umiiyak. Tanging kalungkutan lamang ang nararamdaman ng kanyang puso sapagkat iniwan na siya ni Zachary. Alona? Laking gulat ni Alona nang paglingon niya ay makita si Zachary. Zach! Agad na tumakbo si Alona upang yakapin ng mahigpit ang binata. Zach! 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 Panay pa rin ang tawag ni Alona sa pangalan nito habang umiiyak. Nagtataka naman si Zachary sa ikinikilos ni Alona lalo na nang mapansin niyang suot nito ang espesyal na singsing. Pinili niyang umalis dahil alam na niyang aalokin na ni Arthur si Alona ng kasal at ang suot nitong singsing ang siyang patunay na pumayag din ng dalaga. Alona, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Zachary ngunit bago pa makasagot si Alona ay nawala na ito ng malay. Alona! Nilapatan si Alona ng paunang lunas sa pangmedikal na kwarto sa paliparan. Hindi naman maluba ang kalagayan nito kundi ang matinding pagod kaya't inuwi din siya ni Zachary sa bahay. Anong ginawa mo kay Alona? Galit na tanong ni Arthur subalit tiningnan lamang siya ni Zachary habang inilalapag ang dalaga sa kanyang kama. Napakasama mo talaga! Tumahimik ka! Singhal ni Zachary. Bakit? Anong gagawin mo? Naghahamon ding tanong ni Arthur. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Alona. Dahil kung hindi, baka makalimutan ko na pinsan kita. At bakit? Papatayin mo ko kung yun ang nararapat. Sigaw ni Zachary na ikinagulat ni Arthur.
Agad itong nakaramdam ng takot dahil bakas sa mukha ni Zachary na seryoso ito. "Huwag mo akong susubukan, Arthur. Alam mong kaya kong gawin." Yun lang ang mga huling sinabi ni Zachary bago tuluyang umalis sa kwarto ni Alona. Nang magising si Alona ay agad siyang tumayo at lumabas upang hanapin si Zachary, subalit si Arthur ang bumungad sa kanya. "Alona, mabuti at gising ka na. Ano bang problema mo?" Si Zach, nasa kwarto ba niya? "Alona, bakit mo ba hinahanap ang taong yun? Ako yung kasintahan. Akong lalaking papakasalan mo. Hindi ba't ako dapat ang intindihin mo?" Bakas ang galit sa mga salitang binitiwan ni Arthur. Kailangan ko siyang makausap. Sumagot naman si Alona at tinalikuran na siya, ngunit mahigpit na hinawakan ni Arthur ang kamay ng dalaga upang pigilan ito. "Mas pipiliin mo bang taong nagbantang papatayin ako?" Muling sumigaw si Arthur at pilit na pinipigilan si Alona. Tinabig ni Alona ang kamay ni Arthur dahilan para bitiwan siya nito. Tama na! Tama na! Hindi na rin napigilan ni Alona ang sumigaw. "Alona, akala ko ba mahal mo ko at papakasalan ako? Ako ang taong tumulong sa'yo. Ang taong matagal mo nang hinahanap." Napapikit na lamang ng mata si Alona habang pinakikinggan ang animoy nagmamakaawang tinig ni Arthur. Walang nagawa si Alona kundi ang bumalik sa kanyang kwarto. Maagang umalis si Alona kinabukasan nang malamang wala na sa bahay si Zachary. Agad siyang pumunta sa opisina nito. Pinapasok naman siya ni Helen nang walang aninlangan sa opisina ni Zachary at pinayuhang doon na lamang ito maghintay. Maya-maya pa ay narinig na ni Alona ang tinig ni Zachary mula sa pintuan, kaya siya ay napatayo mula sa pagkakaupo sa harap ng lamesa ng binata. Zach, hindi ko alam bakit bigla mo nalang kinansil ang lipad natin kahapon. Tinig ito mula sa babaeng kasama ni Zachary habang nakahawak pa sa damit ng binata pagpasok nila ng pintuan. Muli na namang nagulat si Zachary nang makita si Alona. Hindi niya maiwasang mag-alala nang makitang mugto ang mata nito. Hinawakan ni Zachary ang mga kamay ng babae na nakahawak sa kanya. "Mag-usap tayo mamaya, Rebecca." "Pero Zach!" "Alis na!" Seryosong utos nito kaya wala nang nagawa pa si Rebecca. Tumingin muna ito kay Alona bago tuluyang umalis. Dahan-dahang lumapit si Zachary kay Alona nang sila na lamang ang naiwan sa kwarto. "Anong kailangan mo, Alona?" "Zach, hindi ba't pumayag ka ng pakasalan si Arthur? Walang dahilan upang tayo mag-usap." Bakas pa rin ang pagiging seryoso sa mukha ni Zachary. "Kung inaalala mo naman ang programa dahil sa pag-alis ko, 2 na lamang episodyo na titira. Sa galing mong magsulat, natitiyak kong magagawan mo ng paraan na bigyan ito ng napakagandang wakas." Patuloy na nagsalita lamang si Zachary habang si Alona ay napayuko na lamang. Marami siyang gustong sabihin sa binata, pero sa ginagawa nitong patuloy na magsalita, pakiramdam ni Alona na hindi na siya nito papakinggan. Napabuntong hininga naman si Zachary dahil sa hindi pagtugon ni Alona. "Maging matagumpay ka sana sa buhay mo, Alona." Pagwika ng mga salitang yon ni Zachary ay agad na itinaas ni Alona ang kanyang muka upang tingnan ng binata. "Paalam." Matapos sabihin ang katagang yon ay tumalikod na ito. Animoy, may isang matalim na bagay naman ang tumusok sa puso ni Alona nang marinig ito. Hindi niya naiwasang mapasandal sa estante. Sa hindi hinaasahang pagkakataon ay umuga ang estante at nagalawan ang mga nakalagay dito. Napatingin si Alona sa itaas at inantay ang pagbagsak ng mga nagkakapalang libro at estatwang nakalagay dito. "Alona!" Mabilis namang tumakbo si Zachary upang iligtas ang dalaga. Niyakap niya ito at kinubabawan ng kanyang malaking katawan upang ito ay protektahan. Dama ni Alona ang paghigpit ng yakap ni Zachary sa tuwing babagsak sa likod at ulo nito ang mga bagay na nalaglag. Napaupo si Zachary, hawak si Alona matapos ang pagbagsak ng mga bagay mula sa estante. "Nasaktan ka ba, Alona?" Nag-aalalang tanong ni Zachary habang hinahaplos ang mukha nito. Umiling lang naman ang dalaga at bago pa ito makapagsalita ay nabaling ang atensyon niya sa isang sobre na kumalat ang laman. Gumapang si Alona ng mga 3 hakbang papunta dito. Laking gulat niya nang makita ang mga larawan na nasa loob nito. Ang sobre ay naglalaman ng iba't ibang larawan niya mula nung unang taon niya sa kolehiyo.
maging ang larawan ng mga sinalihan niyang patimpalak sa pakikipagtalastasan at ang kanyang tropeyong natanggap mula sa pagiging editorial ng taon sa paaralan. Lalo pa siyang nagulat na makita rin ang iba't ibang kuha niya mula sa kanyang pagtatapos. Isang dokumento pang nilalaman ng sobre na nagsasaad ng, "Ako si Zachary Gonzalez, ang tumatayong tagapangalaga ni Alona Martinez at siyang tutustos sa lahat ng bayarin habang ito ay nag-aaral sa inyong paaralan." Napatingin si Alona kay Zachary na agad pumikit upang sariwain ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Matapos hindi makita ni Zachary si Alona sa bahay aliwan ay agad niya itong pinahanap at pinaimbestigahan. Nalaman ni Zachary ang malubhang sakit ng ina at maging ang pagpanaw nito. Lihim na pumunta si Zachary sa sementeryong pinaglibingan ng ina ni Alona at dooy nakita niya ang labis na pagdadalamhati ni Alona sa harap ng puntod ng ina sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Nalaman din ni Zachary na walang ibang kaanak si Alona sa Maynila kaya nagpasya siyang pag-aralin ito at patirahin sa condominium na pag-aari niya. Inutusan ni Zachary ang kanyang asistante na asikasuhin ang lahat at siguraduhing hindi mabubunyag ang kanyang pagkatao. Pumunta rin si Zachary sa pagtatapos ni Alona at labis na ikinagalak ang talumpating inihayag nito na patungkol lahat sa kanya. Zach? Napadilat si Zachary nang maramdaman ang paghawak ni Alona sa kanyang kamay. Ikaw ang Samaritanyong hinahanap ko? Naiiyak ngunit nakangiting tanong ni Alona. Subalit bago pa makasagot si Zachary ay tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo. Zach! Agad na nataranta si Alona at nagsisigaw ng tulong. Nawala naman ng malay si Zachary kaya't agad siyang itinakbo sa ospital. Nagising si Zachary na ramdam ang pagkirot ng kanyang ulo na nakabenda. Nakita naman niya si Alona na natutulog sa kanyang tabi. Nakauna ng ulo nito sa kama habang hawak-hawak ang kamay ni Zachary. Napangiti si Zachary at hinaplos ang buhok ni Alona. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang dalaga. Zach, nagising ka na. Masayang bati nito at agad na tumayo upang lumabas. Saan ka pupunta, Alona? Ibinili ng doktor na tawagin ko siya sa oras na magkamalay ka na, Zach. Saglit lamang ako. Lumabas na si Alona upang tawagin ng doktor. Masaya ding nagtayuan ang mga kamag-anak at kakilala ni Zachary at nagpuntahan sa kwarto ng binata. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumikirot lamang ang ulo ko. Nakikilala mo naman ang lahat ng kwartong ito. Oo naman, doktor. Natatawang sagot ni Zachary. Kung gayon ay wala namang malubhang kondisyon ng pasyente. Pahinga lamang kinakailangan hanggat sa maghilom ang sugat. Matapos yun ay lumabas na ang doktor na inihatid ni Alona sa pintuan. Babalik na sana siya sa tabi ni Zachary subalit pinalibutan ito ng mga kamag-anak. Hawak ng ina ni Zachary ang kanyang kamay habang ang ama naman ay nakaupo sa kanyang tabi. Nakaramdam ng pagkailang si Alona nang mapagtantong hindi siya nababagay na manatili pa kaya't agad niyang tinungo muli ang pintuan. Alona! Tinawag siya ni Zachary at inilatag ang kanyang kamay. Natigilan naman ang lahat at napatingin kay Alona. Halika dito sa tabi ko. Lumapit si Alona at inabot ang kamay ni Zachary. Alona, sila ang mga magulang ko. Isa-isang pinakilala ni Zachary ang mga bisita. Ikaw pala si Alona na palaging binibida ng aking anak. 3 araw matapos ang pagkakaospital ay nakauwi na rin si Zachary. Dumating sila sa bahay ng binata habang akay-akay ito ni Alona. Maayos ng pakiramdam ko, Alona. Nakangiting biro ng binata. Subalit, ang bilin ng doktor ay alalayan pa rin kita. Baka makaramdam ka ng pagkahilo. Salamat. Niyakap ni Zachary si Alona ng sobrang higpit. Anong ibig sabihin nito? Siya namang paglabas ni Arthur. Tayo na sa kwarto mo, Zach, para makapagpahinga ka na. Hindi pinansin ni Alona si Arthur bagkus ay nilampasan lamang niya ito habang akay pa rin si Zachary. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na si Alona mula sa kwarto ni Zachary at muling nakaharap si Arthur na nag-aabang pala sa pintuan. Alona, pinagtataksilan mo ba ako? Mababakas ang galit sa tinig nito. Hindi naman agad sumagot si Alona, sa halip ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang singsing na galing kay Arthur at iniligay ito sa kamay niya. Wala akong balak na pakasalan
ang isang manlolokong tulad mo. Galit din na wika ni Alona. Alona, ano man ang sinabi sa'yo ni Zachary ay pawang kasinungalingan lamang. Tumahimik ka! Hindi na ako makakapayag pang hamakin mong pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Nanlilisik ang mga mata ni Alona habang nakatingin kay Arthur. Subalit ayaw pa rin itong sumuko at pilit na magpapaawa kay Alona. Mahal kita. Pwes, hindi kita mahal. Kaya pala hindi ko maramdaman ang espesyal na pagtatangi ko sa Samaritanyo ay dahil isa kang huwad. Huwad? Subalit, handa mo kong mahalin dahil akong Samaritanyo. Kung hindi lamang kay Zach, matagal na akong may lihim na pagtingin kay Zachary. Kung hindi ka lamang dumating at nagpanggap, ay handa ko nang kalimutan ng Samaritanyong tumulong sa akin. Handa ko nang ibigay ang puso ko sa lalaking iniibig ko. Paglalahad ni Alona, ng mga oras na yon ay nakatayo si Zachary mula sa likuran at hindi maikubli ang kaligayahang nararamdaman. Kalilimutan kong panlolokong ginawa mo sa akin. Ngunit ang siraan mo pa si Zach ay hindi ko pahintulutan. Isa kang nakakaawang nilalang na mas piniling maupo sa sila de gulong na yan kaysa sa mabuhay ng tapat at masaya. Sana'y hindi na muling mag-cruise ang ating mga landas. Tumalikod na si Alona matapos bitawan ang mga salitang yon at laking gulat na makita si Zachary. Zach, bakit ka tumayo sa iyong higaan? May kailangan ka ba? Nag-aalalang tanong nito at muling inakay ang binata papasok sa kwarto. Inalagaan ng husto ni Alona si Zachary hanggang sa tanggalin na ang benda nito sa ulo. Magaling na ako, Alona. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Natatawang biro ni Zachary. Ayaw mo na ba akong makatabi sa pagtulog, Zach? Kunwari, nagtatampong sagot ni Alona. Gusto kong lagi kang katabi, Alona. Subalit, maayos na pakiramdam ko. Nag-aalala lamang ako na hindi mapigilan ang sarili ko. Bakit kailangan mong pigilan? Sagot ni Alona na para bang inaakit ang binata. Marahan namang hinaplos ni Zachary ang mukha ni Alona bago ito hinalikan. Ayokong masaktan ka ulit, Alona. Alam kong hindi mo ko sasaktan, Zach. Hinalikan din ni Alona si Zachary sa labi ng sobrang tamis at mahigpit itong niyakap. Mahalin mo ko, Zach. Pagkasabi noon ni Alona ay agad na binuhat ni Zachary ang dalaga papunta sa kanyang kama. Hindi maikakaila na nais din itong makanaig si Alona. Mahal kita, Zachary. Mahal kita, Alona. Mahal na mahal. Sagot ni Zachary habang marahang hinahalikan ang iba't ibang parte ng katawan ni Alona na animoy sinasamba nito. Huminto si Zachary at tinitigan si Alona habang nakaibabaw sa dalaga. Alona, sabihin mo lang sa akin kung nais mong huminto ako. Hindi ko itutuloy kung ayaw mo. Zach, gusto kong angkinin mo ko ng buong buo. Alona, mahal ko. Salamat sa pagkakataong ito. Pagkasabi noon ni Zachary ay agad niyang inangkin ang dalaga at tuluyan na silang nagtalik sa ikalawang pagkakataon. Subalit ng mga sandaling yon ay walang galit o pagnanasa ang nararamdaman ng dalawa, kundi tanging pagmamahalan lamang sa piling ng bawat isa. Matamis na hinagka ni Zachary sa noo si Alona matapos ang kanilang pagnanaig. Subalit umiiyak ito kaya't siya ay labis na nag-aalala. Bakit, Alona? Nasaktan ka ba? Sabihin mo sa akin. Mahal kita, Zach. Mahal na mahal. Kaya pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Labis din kitang minamahal, Alona. Ikaw ang buhay ko. Hindi ko na naising mawala ka sa tabi ko. Mahal ko. Magkayakap na nakatulog sila Zachary at Alona ng gabing yon. Kinaumagahan ay nagpuntang magkasintahan sa istasyon para sa huling dalawang bahagi ng programa. Pinapasalamatan ka namin, Ginoong Zachary, sa pagbabahagi ng iyong buhay. Hangad namin ang iyong tagumpay at kaligayahan. Nais ko ding samantalahin ang pagkakataong to upang pasalamatan ang aking kasintahan. Naghiyawan ang lahat ng nasa studio at itinapat ang camera kay Alona. Nahihiya naman si Alona na pilit itinatago ang kanyang sarili sa likod ng mga estante. Lumapit si Zachary upang ayain si Alona sa entablado. Tara na, mahal ko. Nahihiyaman ay sumunod naman si Alona na labis ang kilig.
Mga kaibigan at sa lahat ng nanonood sa kani-kanilang tahanan, pinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang aking napakaganda, napakabait at napakahusay kong kasintahan, Alona Martinez, na puno muli ng hiyawan ng studio at lahat ay kinikilig sa mga tagpong yon. Ang aking kasintahan ang utak sa likod ng programang to at masaya akong natapos namin ito ng maayos. Kaya't para sa pinakahuling bahagi, inaanyayahan kong lahat na tingnan ang tabing sa aming likuran. Pahayag ni Zachary at lahat ay tumingin sa screen maging si Alona. Kasabay ng pag-aantay ng lahat sa paglabas ng mga letrang ipapakita ay lumuhod si Zachary sa harapan ni Alona. Lalong nag-ingay ang mga tao sa sobrang kagalakan. Isang pangungusap na ang lumabas sa screen. "Maaari mo ba akong pakasalan, Alona?" Halos maiyak si Alona sa galak habang nakatingin sa kasintahang nakaluhod at puno ng matamis na ngiti sa labi. "Oo, mahal ko. Papakasalan kita." Sagot ni Alona kaya't isinuot na ni Zachary ang singsing. Umugong ang malakas na palakpakan sa studio at tumayo na si Zachary upang halikan si Alona. Ang pag-iibig, kapag pumasok sa sinuman, ay sadyang hahamakin ng lahat, makamit ka lamang. Gaano man kasakit ang nakaraan, ay